Kaugnay ng pagtaas ng employment rate sa bansa, tiniyak ng palasyo na patuloy ang paglulunsad ng administrasyon ng mga dekalidad na hanap buhay para sa mga Pilipino. Si Jinky Baticados sa detalye. Nananatiling matatag ang labor market ng bansa matapos tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon sa Malacanang, umabot na sa 48.89 million ang kabuuang empleyado sa bansa noong April 2026. Nanguna ang services sector na may 62.3%, bahagi sa kabuuang employment. So maraming challenges sa ating ekonomiya pero dahil hindi sumusuko ang mga Pilipino at dahil sa patuloy na interventions ng gobyerno at tulad ng paglilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghihikayat sa investments, pagbibigay ng mga livelihood sa mga nawawalan ng trabaho at yung mga bumalik na mga OFWs, naging maganda po ang resulta. Binigyang diin din ni Castro na patuloy ang mga programa ng pamahalaan para sa dekalidad na trabaho, lalo na ang mga nawala ng work at nagbabalik bansang overseas Filipino workers. Kahit medyo nag-increase po ang employment rate, patuloy pa rin po ang ating gobyerno sa paglilikha po ng dekalidad na trabaho at pagbibigay ng mga livelihood projects sa ating mga kababayan. At ayon naman po kay Secretary Francis Tolentino, ang gobyerno po ay gumaganap at nakatuon sa agenda ng trabaho, social protection at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Kabilang din sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos ang pagpapalakas sa kakayahan ng manggagawang Pilipino. Pinapalakas po ang kakayahan ng mga manggagawa na maging makipagkompetensya at bumuo ng malinaw na landas mula edukasyon patungo sa hanap buhay. Para mas dumami pa ang mga job opportunities sa bansa, kasama sa ginagawa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang panghikayat sa mga investors sa Pilipinas. Bukod sa income, mag-generate rin ang mga investment ng trabaho para sa mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jinky Baticados, 13 sa tanghali ng Congress TV.